Okay guys, naririnig nyo ba ako? So ngayon kasi lumabas na yung So ngayon kasi guys, hindi matuloy-tuloy sinasabi. Ang bibilis ng mga sasakyan. Okay, so ngayon kasi guys, lumabas yung yung Dubai chocolate na matcha. Nakita namin sa online si Starbucks. Yun nga, merong Dubai chocolate na matcha frappe, hindi ko alam. Basta Dubai chocolate. So yan, bibili tayo. Titikman natin guys kung masarap nga ba. Tara, let's go. Bili tayo ng Dubai chocolate. Uy, tingnan nyo to. Kita nyo yun? Food truck yan guys. Pang ano, mga bata. Okay, so tara, samahan nyo ako. Bili tayo. So habang nagda-drive, kwentuhan tayo guys ulit. Kasi alam mo na, vlog tayo dyan. So kwentuhan muna tayo. Ano ba mga pagkikwentuhan natin. So sa mga nagtatanong kung nasan yung asawa ko sa kayong dalawa kong anak, nasa Pilipinas pa po sila. Naka-file na po yung kanilang petition para makapunta rito, and hindi pa po na-approve. So yun. So maghintay lang. Hintay. At least may hinihintay. Sana pagdasal nyo kami. Pagdasal nyo po na bumilis yung pag-approve ng kanyang mga papers, ng kanilang mga papers, para magkasama-sama na kami. Ang kasama ko po dito yung aking panganay na anak, si Raven, aka Jennifer Coolidge. So mag-iisang taon na yung kanilang petition nila, no? Pero wala pa, hindi pa na-approve. Pero okay lang, hintay tayo. Grateful tayo na bigyan tayo ng opportunity para makapang-ibang bansa at mataguyod yung ating pamilya. 2 years pa lang kami rito sa US. 2023 kami ng December dumating dito guys. Tama ba? December na. Basta December kami umalis ng Pinas. Dumating dito. Nakakatuwa lang sa 2 taon na yon. Sobrang dami ko ng na-experience, no? Lalo sa pagdating sa trabaho. Una kong work is trabaho ako as park attendant sa Knott's Berry Farm. So isa siyang sikat na amusement park, parang Disneyland. So yun yung una kong work, park service attendant. So naglilinis ka, nagwawalis, nagbabas ka ng table, papalit ng trash can. Pero masaya kasi unang work mo yun. Yun nga lang, hindi siya kasi regular. Binibigyan kanila ng schedule mga twice a week. So hindi makakabuhay ng pamilya, kaya lumipat ako ng work. So nagtrabaho naman ako sa bake shop dito. Kaso hindi rin ako tumagal dahil napakasikip nung workplace. At hindi talaga ako pang bakery guys. Sorry. So nandito na tayo sa Starbucks. Order muna tayo. Let's go. Hi, thanks for choosing us, Papa. My name is Julia. What's yours? Andrew, can I order 4 Dubai chocolate? Can you make it venti? Okay. Then 1 Java chip please. Thank you. Thank you. Favorite ni Ate Raven yan guys. So ayan, sabi na tayo. Nasaan na ba ako? Ano ba yung nagkwento ko kanina guys? Kalimutan ko na eh. Bahala na kayo. Pag naisip ko, kikwento ko sa inyo ulit. Kalimutan ko na eh. Na-excite ako sa Dubai chocolate eh. Sipin ko. Hello. Okay, thank you. So yun, naalala ko na yung
Naalala ko na yung kinikwento ko sa inyo. Yung trabaho, so una kong trabaho, park service attendant sa Knott's Berry Farm. Tapos, pangalawa is sa bakery. Tapos pangatlo naman, nag-caregiver ako guys sa malayong lugar. Pero ang ganda ng lugar, Rancho Palos Verde. Filipino yung may-ari, Filipino yung makasama mo, tapos bagong bukas siya. Napakaganda ng lugar guys, promise. Kita mo yung Pacific Ocean. Blinag ko yung huling araw ko doon, kung napanood nyo, nandiyan. Bagong bukas siya, datnan ko doon is parang 2 pasyente lang. Tapos yun, medyo malayo nga lang, saka 12 oras overnight. Although kaya ko naman yung night shift, hindi pa rin sapat kasi yung sahod. Tsaka ano, ng mga panahon na yon, na ano na ako sa LAPD, parang nag-email na sa akin na pinag-e-exam na ako. Tapos at the same time, habang nagki-caregiver ako, ay nagwo-work din ako sa Chowking dito guys. So as a kitchen staff. Thank you. So yun, biroy mo, inuubo na, nag-Starbucks pa, no? Hilig. Mga Pilipino mahilig sa Starbucks. So yun, so caregiver. So ilang buwan din ako doon. So nagsabay yun, ano, Chowking sa caregiver. Pinagsasabay ko yun. Tapos naman nun, nag-email na si LAPD. So panahon na yun, nakapasa ako sa work, nakapasa na ako sa exam, nakapasa na ako sa interview. Pero matagal kasi yung process eh. Kaya kailangan mo talaga mag-work pa rin eh. In-apply naman ako ng ate ko pala sa sa Sheraton Hotel. Natanggap ako as night audit naman. Ganda ng trabaho ko doon. Ang nangyari, 3 na ngayon yung trabaho ko. So kailangan ko i-give up yung isa. So ang give up ko yung caregiver kasi nga yung malayo siya guys, tas 12 oras, alam mo yun. Tapos ito kasing sa Sheraton, panggabi rin. So hindi talaga opera. Ilang buwan ko siyang napagsabay, Sheraton sa Chowking. Focus na lang ako bandang huli sa Sheraton as night audit. Sarap magtrabaho doon. Marami ako natutunan doon guys. Maraming experiences na masaya. Doon na naka-experience ako na nasuguri ng homeless. Maraming maganda experience. Tapos yun na, nag-email na si LAPD na tanggap na daw ako at pinagre-resign na ako sa work. Kapasok ako sa LAPD guys, sobrang blessed ko dahil sino mag-aakala, no? Ako wala sa hinagap ko makakapagtrabaho ko sa LAPD. So ang work ko sa LAPD ay police dispatcher. Ang in-applyan ko doon is 911 operator. Hindi ko alam na ano pala yun. Tatlo nga actually yung phase. Una, police dispatcher. Ikaw yung nagdi-dispatch ng mga police sa mga incident. Pangalawa, ikaw yung 911 operator, ikaw yung tumatanggap ng tawag. So ang unang phase kasi is police dispatcher. So nag-work ako as police dispatcher sa LAPD guys. Sobrang challenging, sobrang saya. Napaka-bless ko guys dahil sabi ko nga sa inyo, sino mag-aakala na makakapagtrabaho ko sa LAPD? Maski magulang ko, maski si Sheila, yung misis ko hindi makapaniwala. Maski ako natanggap ko. Biruin mo. At sobrang blessed ko, ang dami ko nakilala diyang kaibigan. So shoutout sa inyo mga katrabaho ko dyan. Doon makikita mo sa LAPD na experience na naranasan ko yung talagang pagiging professional ng mga tao. At doon ko mas ginalang pa, mas na-appreciate pa yung mga police. Hindi lang sa LA, sa buong mundo. Yung hirap ng trabaho nila guys. So siguro sa ibang vlog i-explain ko sa inyo yung experience ko doon. Pero shoutout nga pala muna kay Noel, nakasama ko diyan, kay Noel, kay Jeremy. Yan yung mga naging ka-close ko diyan. Sobrang guys, sobrang saludo ko sa mga pulis sa hirap. Alam mo yung panganib na sinusuong nila gabi-gabi, araw-araw para lang maging safe yung community. After LAPD, so nag-resign ako at dito na ako nag-work ngayon sa work from home sa isang title company. Medyo maliit ang sahod, lumiit kasi sa LAPD kasi since city siya, napakaganda ng benefits, napakaganda ng pasahod. Pero medyo malayo kasi guys sobrang layo kasi.
Ang binabiyahe ko guys, dalawang center kasi siya guys, isang downtown, medyo malapit lang 15 miles or ano ba yung 15 miles? Basta 15 miles or doon sa valley na tinatawag. Ang biyahe ko doon guys, araw-araw is 105. Kapag long route is 115 miles. Miles yun guys, hindi kilometers. So ganun kalayo. Sana mapunta ka sa shift na pang umaga, sobrang traffic. So sobrang pagod guys, hindi kinaya. Kaya yung kung malapit yung bahay mo doon, nasa gitna ka ng downtown and valley. Pero ako kasi hindi ako nakatira sa LA City eh. Ano ako eh, outside LA City ako nakatira guys eh. So bumabiyahe pa ako papuntang LA City. So yun yung mga naging work ko dito. Sa loob ng 2 years, sobrang blessed ko. Thank you. Nagpapasalamat ako kay Lord. At, so yun lang. Nasa bahay na tayo. Ganun lang. Nakabili na tayo ng Dubai chocolate. Dubai chocolate. Dubai chocolate sa Starbucks. Tikman na natin guys. Let's go. Let's go. Okay. Hindi siya ganun matamis. Okay siya. Enjoy. Alam niyo ba, dito, or ewan ko sa Pilipinas din, required na sila magsulat ng kahit anong compliment dyan or greetings. Or mag-draw. Wala lang. So yun. Enjoy guys. Enjoy.